Ito po yung aming finance department. Wala pong nakikitang cashier na plaka. Kasi po, pinagbabawal po talaga sa amin ng aming governor and the previous governors na mangolekta ng kahit anong babayaran ng pasyente. Kahit yung mga dextrose, ganon? Wala ho. Mula dextrose, gamot, sa metal, ginagamit sa opera ng pasyente, hindi po kami nangongolekta. Kahit pang diaper po, wala po. So nakita nyo naman kung gaano kalawak etong lawa na nasa harapan natin. Mula dito sa bahaging ito ng bundok hanggang dito sa kabila ay hindi natin gaanong matanaw kung ano nga ba yung mga nandun at nandito dahil sa lawak netong lawa na napuntahan natin. So nandito po pala tayo ngayon sa bahaging ito ng Sultan Kudarat dito sa bayan ng Lutayan kung saan makikita etong malawak na Buluan Lake. So dito banda yung barangay Mangudadatu at dun banda yung munisipalidad ng Buluan. Ano yung mga mahuhuling isda or mga harvest na isda dyan? Tilapia. Pansin ko marami yung mga bangka. Marami ba dito yung mga nangingisda? Marami. Pero ito ngayon, mga ganito, maaga lang ng mga karamihan nila dito magdugma. Mga taga saan po yung nadayo dito para bumili ng isda? Taga Jenjan, may Cotabato, taga Marbil. Natatanaw ko yung may mga kabahayan dito sa ibabaw na ng tubig. Ano yan? Bahay ng may tawag ng may fish pan. Pero hindi sila nakatira dyan, kaya hindi pwede. Bawal. Bawal. Oo, kaya siyempre yung tubig, yung tao dyan kung dyan natapos yung isda. Oo, yan ang inaiwasan. So ito po yung tilapia. Yan, tingnan nyo naman kung gaano kadami yung tilapia. Nasa magkano po ito, ma'am? 120. Buhay pa, oh. Gumagalaw-galaw pa. Sir, mula dito, papunta dun sa bahaging yun ng lawa, ilang minuto kung halimbawang babangkain? Siguro mga hindi rin mga isang oras, kalahating oras, gano'n. Gaano kalayo yung Ligwasan Marsh mula dito? Malayo. Pero etong lawang to, konektado sa Ligwasan Marsh. Oh, yung magbaba, pero maliit ng danong tubig dito. Kung halimbawa magbabangka, kaya makapunta ng Ligwasan galing dito? Kaya pero mahirapan yung tao magbangka. Dito daw, kahit na hindi konektado etong lawa sa dagat, nagkakaroon din pala dito ng pagtaas at pagbaba ng tubig. Depende sa lakas ng ulan o sa kung gaano katagal yung buhos ng ulan dito sa lugar na to. Umaabot daw dito yung tubig, kung minsan ay inaabot na yung mga kalsada. Pero sa ganitong panahon na maaraw at pa-summer na, ay ganito na yung normal na level ng tubig. Sa tansya nila, yung lalim daw netong tubig mula dito ay nasa 3 meters. So habang lumalayo tayo dito sa fishport ay mas lumalalim etong lawa. So dun banda mas malalim na at dun natin makikita yung ilang mga fish pen, mga fish cages na pinagpaparamihan ng mga isdang tulad niyan. Medyo mali lang yung timing na napunta tayo dito kasi nga panahon ng eleksyon, medyo maingat yung mga tao pagdating sa mga bisita. So hindi naman delikado dito, safe naman, pero yun lang, kailangan lang natin ng mga permiso para nga makapunta o makapasok dito sa mga ganitong lugar para alam na rin ng mga taga rito kung ano yung pakay natin o kung ano yung mga lugar na kukuhanan natin. So yun, mula dito ay magta-travel naman tayo papunta sa sentro ng probinsya dun sa Sultan Kudarat at bisitahin natin yung kanilang provincial capital. Let's go! Mula Jensan hanggang dito sa bahaging ito ng Sultan Kudarat, pansin po natin dito ang napakagandang kalsada. Grabe, parang dumadaan tayo sa isang expressway dahil nga sa malaking bahagi nito, nasa 4 lanes hanggang 6 lanes. So bagamat malapad itong kalsada, hindi naman natin magawang makapagpatakbo ng mabilis dahil nga sa maigpit na ipinatutupad dito ang speed limit. Maliban sa mga traffic enforcer, ay nakita din natin yung mga camera na nakakabit sa taas ng mga karatula at siguro yan yung ginagamit nila para ma-monitor kung gaano kabilis yung mga sasakyan na dumadaan dito sa kalsada. So malaking bahagi ng kalsada, kung hindi man sementado, ay ito, spaltado.
So malayo pa lang, mula dito sa Isulan ay marami na tayong nadaan ng mga naglalakihang establishmento. May mga shopping mall, may mga naglalakihang supermarket at mga gusaling pinamamahalaan ng gobyerno. Isa na po dyan, etong sentro ng gobyerno dito sa Sultan Kudarat. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki. Etong kanilang Kapitolyo, etong kanilang sports complex at yung provincial hospital. Grabe, sa lawak na itong lugar, hindi po natin kakayaning maglakad papunta doon dahil nga sa sobrang init. Kaya, sir, dito na ako nagpark kasi mukhang kailangan nating sumakay ng sasakyan para maikot etong lugar na to. Sa lawak kasi na itong provincial capital complex ay aabutin tayo ng ilang oras para maikot ito. Hello po sir, mabuhay. Good afternoon. Welcome po sa probinsya ng Sultan Kudarat. Yan. Anong lugar po ito dito? This is the Isulan Municipality of Isulan. This is our capital town of the province of Sultan Kudarat. Di ba may city naman yung Sultan Kudarat? Yes po, yun ang city of Tacurong. Bakit Isulan yung capital? Yung capital po namin, yung unang panahon, hindi nagkaintindihan yung mga leaders namin, so nilagay muna dito sa Isulan. Yung pinaka-sentro talaga, anong commercial? The center of commerce industry is the city of Tacurong. Napansin ko nga pala, papunta dito, naglalakihan yung mga establishmento, yung mga building. Yes po, kasi papaunlad na po ang probinsya ng Sultan Kudarat. So this is donated by Don Juan Passion Garcia, the owner of Quinoa Farm Oil Industry, and this is the statue of Don Juan Passion Garcia. The first in 15 hectares, the tennis court area, Capitol building, and this is our old hospital, and this is our gymnasium. Sa gilid na to, ito na yung aming provincial hospital. Bakit malapalasyo yung disenyo ng hospital? Actually, sir, vision pa po ito ng lolo ng ating current governor, Dato Pax Alimango Dadato, na magkaroon ng libreng pagamutan para sa mamamayan ng Sultan Kudarat. So, yung design niya po, actually, sila Gov po talaga ang may gusto ng ganito para at least ma-feel ng mga taga-Sultan Kudarateño na maganda po yung facility na bibigay po nila. Kung wala lang talagang nakakabit na karatula doon sa taas, walang pangalan, hindi mo akalaing hospital. Etong malaking gusali. Kaya nung nalaman ko na ganito pala yung patakaran dito, zero billing, kaya nagka-interest akong bisitahin etong kanilang hospital. Nag-start po itong building na ginagawa parang 2018, 2019. Natapos po siya, at least minadali po kasi COVID. So madami tayong mga pasyente na ngailangan ng healthcare na madali po siyang napa-open. So mula nung nagbukas itong hospital hanggang ngayon, meron po ba kayong bilang kung ilang pasyente na yung nagamot o naipasok dito? Yearly po, meron po kami, like last year lang po, nakahandle po kami ng mga pasyente or nakakater ng more than 20,000, 25,000 po. Not just for Sultan Kudarat. So, malaking tulong din po sa amin yung PhilHealth dahil hindi po namin pinapabayad yung mga pasyente. Dito po namin pinapaprocess yung mga papel po nila. Kaya makikita po ninyo dyan sa aming office, may nakalagay po talagang no balance billing. Kahit gaano po kalaki or gaano karami nabigay namin serbisyo, zero po talaga yan. Kahit na umabot ng milyon, ganun? Opo, meron po kaming pasyente dati sa ICU. Umabot po siya ng matagal ng 1 buwan, pero talagang wala po silang binayaran. Sa tulong po yan ng PhilHealth at ng ating governor. Kasi po yung sobra po ng PhilHealth, for example, supposedly babayaran ng pasyente, care of na po yun sa amin sa province. Ito po yung aming finance department. Wala pong nakikitang cashier na plaka. Kasi po, pinagbabawal po talaga sa amin ng aming governor and the previous governors na mangolekta ng kahit anong babayaran ng pasyente. Kahit yung mga dextrose, ganon, libre Wala din? ho. Mula dextrose, gamot, sa metal,
ginagamit sa opera ng pasyente, hindi po kami nangongolekta. Kahit pang diaper po, wala po. Ito po ang purpose lang po ng aming finance department. Actually, hindi na po sila nangongolekta. Namimigay lang po sila ng sweldo ng mga empleyado. Hindi po kami nangongolekta, kundi kami po ang nagbibigay. Opo. Makikita po ninyo diyan yung aming pharmacy. So, madami pong stocks. Hindi lang po ito sa mga na-admit. Kahit po yung ating outpatient, nagbibigay din po tayo ng libreng gamot. Part na din po kasi kami nung programa ng PhilHealth na konsulta package. Kaya kasali po sa aming serbisyo yung pagbibigay ng gamot sa mga outpatient. So doon po makikita yung aming outpatient department. Iba-ibang mga espesyalista po ang bumibisita po sa atin doon. Ilang doktor yung nandito sa outpatient department? Sumusobra po siguro ng mga 15 to 20 po na doktor. Sa ating internal medicine pa lang po, meron na po tayong pulmonologist or espesyalista sa baga. Meron na din po tayong cardiologist, espesyalista sa puso. May neurologist. Meron na din po tayo, ito po, espesyalista sa cancer na bumibisita din po sa amin. Sa surgery naman po or sa mga doktor na nag-oopera, meron po tayong mga doktor sa mata, nephrologist, orthopedics. Ganon din po sa ating mga buntis. Halos kumpleto na pala dito. Halos kumpleto na po. So sa ating naman sir, outpatient, ganun din po, hindi din po kami tumitingin kung saan po sila galing. Basta meron na lang po silang identification, sabihin na po nila kung anong mga serbisyong kailangan po nila, basta available po sa aming pasilidad, kinikater na po namin sila. May mga pasyente po kaming galing ng Malungon, Kidapawan, South Cotabato, so hindi lang po siya talagang Sultan Kudarat. So ngayon alam na natin kung bakit ganun na lang kalaki yung size netong kanilang provincial hospital. Dito halos lahat ng karamdaman ay nagagamot nila o ginagamot nila ng libre. Maliban dyan sa Dambuhalang Hospital at dito sa napakalaking Kapitolyo. Andito naman sa gitna ng mga nabanggit nating gusali yung kanilang gymnasium. Marami kasi kaming mga dato dito sa Sultan Kudarat. Not only dato, but it's only the Sultan. So, ginawa naming structures because of the name of Sultan Kudarat. So, yung formations ng aming provincial hospital, gym at saka provincial capital, that is includes for the mga datuism ng mga structures. Maliban sa mga digital map na available na ngayon sa mga cellphone, meron din silang ganitong mapa na mas accessible. So madaling makikita, mapabisita man o taga rito kung saan banda. Netong Sultan Kudarat, yung hinahanap nilang lugar. Yung lawa na yan. Yun ito ay ang Lake Buluan. Totoo ba yung mga napabalita dati na parang may na-discovering oil reserve? Actually, sir, na-research ng lahat na yan namin. So later on, our province will become a little Dubai, or not exactly that's a little Dubai just because of the oil. So makikita niyo may mga na rin kami doon sa isang munisipyo namin, ay mga na kami, equipment na kami doon sa paghukay ng mga oil doon. Dito na tayo sa taas, sa roof deck. Ito yung tinatawag naming dome. So, the prayer room of Christians and Muslims. So, yan. That is the Guma Mountain Range. Then, that is our Turu-Turu. The most forest namin. Yan, doon na area. So, ang nandito na banda, yung Columbio na area doon, sa La Palmera. Parang nasa gitna kayo ng mga... Sa gitna kami. May panahon na ba na may dumaan dito na malakas na bagyo? Wala pong bagyo dito, baha mayroon. Kasi because lahat dito, nasasakupan ay mga bundok. Pagdating doon, sa area ng coastal area, tinatakpan din kami dito. Pagdating naman doon, tinatakpan din kami ng Olive Ring and tinatakpan din kami ng Mount Matutum. So that is our mother mountain din, ang isa din sa pinakamataas na mountain yung Mount Matutum.